Intense at masaklap ang nangyari kay Moira. Napahiya, nagutuman, kinutya at binuhusan ng ihi at napagkamalang taong grasa at ang kahit makitawag lang sa telepono ay walang magpahiram sa kanya. Ito'y dahil kahit wala nga siyang pera at pinalayas na ni RJ sa bahay nila ay hindi pa rin marunong yumuko si Moira na ang tingin sa sarili ay napakataas. Pero dala ng gutom ay natukso na ninakaw ang wallet ni Chang Susan. Pero sa kadiliman ng gabi ay nahulog ito sa imbornal at walang tumulong sa kanya para makaahon. At lalo pang inasar siya ni Chang Susan at kinuna ng video dahil nga sa napakalaking kasalanang ginawa ni Moira nito sa pamangkin niyang si Lynette at sa apong si Annalyn. Gusto pa sanang i-upload ni Chang Susan ang video pero sinaway naman siya ni Lynette at hindi ito mabuti. Balik kay Moira ay tuluyan nang nakaalis sa imbornal at umiiyak na napaupo sa tabi ng kalsada. Tamang-tama naman na napadaan si Zoe na kanina pa hinahanap ang kanyang mami Moira at labis na nag-alala. Agad dinala ni Zoe ang kanyang mami sa isang hotel para makaligo at makapagpalit at napakabaho ang amoy ng kanyang mami Moira. Sa una kahit tinulungan ni Zoe ang kanyang mami ay galit pa rin si Moira sa ginawang pagtalikod ni Zoe sa kanya at piniling panigan at sundin ang utos ng peking daddy niyang si RJ. Pero gulat si Moira nang sinabi ni Zoe ang katotohanan na ito'y isang palabas lamang. Na ito'y tanging paraan para mapaniwala nila si Doc RJ na kakampi si Zoe at saka si daddy niya. Tuwang-tuwa si Moira sa sinabing iyon ni Zoe na kahit tinalikuran si Moira ng lahat ay dyan pa rin si Zoe para sa ina niya. Ito'y lalong nagpaigting na naman ng paghihiganti sa puso ni Moira para kina Annalyn, Lynette at Chang Susan. Ano na naman kayang krimen ang gagawin ni Moira sa kanyang pagbabalik? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.